Okay. Sunod pangutana. Kay wa man di ay mamasa. Kining Hebraic faith, worshippers of Yahweh, founded by Jesus Christ. Makangan ba ka? Kay kinsa tawhana ang naghingan ini? Hebraic faith? Oh, kinsay nagparehistro nini diri sa Pilipinas? Makangan ka? Dito magsapaw. Okay. Sa maong name, siyempre, ako ang nagpa-register. Pag! Woo! Ay sa. Ane, bitahag yun kay Mutukan Tinood. Ako ang nagpa-register. I'm the president of the group. Wow, very good. Pero why Romano Katoliko nga na-registro sa SEC? May paningamo kay na himuhos pang gobyerno. Kwarta pa, kabayad pa ko. Kamo, wagin mo bayad nila. Wagin mo i-registro sa SEC. Sumaya na ba i-registro sa SEC ang Roman Catholic? Unsay away sa korte, Catholic Church since time immemorial. Diya na daw since time immemorial pero 33 AD. Immemorial pa po ng 33 AD na hinumduman man ay. Sige bro, tubaga sa tupakuntanan pa rin. So, tumana to, gitubag na ako. Okay, Mukulipay ko ha. Follow up. Okay. Ako ang nagpa-register. Pero wala mi magbasi nga ang among kaluwasan kutubra sa title diha sa ngalan sa maong grupo. Wa man dili man na maoy amo ang iwali kana ang ngalan sa karitula. Unsay tinuhuan namo Hebraic faith no? Unsay sud sa among tinuhuan angan sa manduluwas Yeshua. Baptism in the name of Yeshua HaMashiach. Na sa Israel kay kato si Kepa Pedro sa ilang pagbautismo. Bautismo in the name of Jesus Christ. Wa pa may English atong panahon. English language early 5th century na namigimaw ng English language. Hagpay lang namatay ang mga apostoles. Why Jesus Christ atong panahon na. So, sa pangalan ng daan, murag pabor, yung correct amo, in Jesus, awahin naman na. Jesus, awahin na. Jesus, wapo kay, ang gikasabot, mga Israelita, murag, napabor ko ani ba? Kay, balik Hebro. Kamo, balik Roma man. Wait man sa Roma, kasugod ang original ng Iglesia. Kadugo de kag Israelita bro. Ha? Kadugo de kag Israelita kay... Di man ni kadugo ay. Dili ni kadugo ano ay. pa ka Israelita ka? Parehang pagtuo. Okay, bali palo po. Dili dugo ay ni. Okay, salamat kay ni Angkon ka. Nga ikaw din nagbut-butog nga. Sunod pangutana, kanus amang pod ni nimo ginganlan? Unsay tuiga? Sayon. Kanay mo mag-read one man pangutana ha. Pag ka-register ani, mao po'y paghingalan. Normal magyud na. Para ba sa paghingalan na gyud sa Roman Catholic 1870 pod. Pero balikon ko, dili ang among wali ko tubra sa ngalan sa karitula. Dili na. The context, no? The very point nga among giwali, nagbalik Hebrew me. Tanan. Adlawng igpapahulay, Sabado, ug maunay gimando sa langit ng Amahan. You can never encounter nga nag-ingon langit ng Amahan nga dumdumon sa matag Domingo ang tingsimba. Wala. Kumana ako nang Hey bro, nasa mga year 2000 kapin. Ayo sa paglayo bro. Mga ako nang gitubag na, qualify ko. Mga 2000 kapin. Unsa kapin? Unsa kapin bro? 2000. Di. Igiristro. Di. Ako na bro, bro. Okay. 2007. 2007. Nangita man kag specific. Imo 1870. Ayan na, wapoy buwan tong imo ra ba? Na. Way ibutang ditong buwan basta toy pitsa sa atong hilngon. Kaya wa mo kung magdada. Basta 2007. Di ko ingog nakalimot basta kay naa dito. Lain man nakalimot kay di na ko mainom do. Next question. Magsulti ko karon uyag masipya ana ba? Sige. Sige bro, ato bro. So, nata qualifications ako. Mo na qualify. Ang tubag 2007, ang pagka-register. Karon, sa maong na-register, kung magisgot ang pagtulunan sa kaluwasan, ang among wali balik Hebro. Unsay gisulti sa 1:4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Ang pagtulunan sa mga Israelita kumpleto na sa kaluwasan. Wala man dito'y pangadji nga maghimaya ka Maria. Ang maghimaya ka Maria kanu sa nasugod? 6th century. Ayun putol. Ay sa gamay nagkalupay lang ko. 6th century nagsugod.
gisumpayan sa wording ni Gabriel, 1,000, nya gisumpayag imen, 1,200 AD. Putol-putol na, dugay kay nga nahuman ang pangadyo. Ang Santa Maria, 1658 na siya na official. 14 to 15th century, diha na nagsugod. Kami, ang among tinuhan, dito may balik Hebro, o kung sa gihanay sa langit ng amahan ngadto sa mga Israelita. For example, nag-celebrate may 7 feast. Wala may Thanksgiving. Among pista, Pesach, Unleavened Bread, Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, o English na siya, o Hebrew, Yom Kippur, Sukkot, Feast of Tabernacle, Shemini Atzeret. Ang among mga pista, mabasa yung litra po din sa Biblia kay nagbalik Hebrew. Okay. Ang inyong mga pista, di mabasa sa Biblia kay ginama raman. Okay, enough bro, enough. At least magpista ka ha. Okay. Sa papangutanan ako ganina, sabi yung tuig basta mga 2,000. Unya na kay, sige kay pag-komentaryo na ko ganina. Bugoy kay ka. Di ko na mo pag-komentaryo. Ingon siya, basta 2,000, year 2,000. Moro na nagtukod. Nga, naglibog siya ba? Pangutanan ako, ay sa kay, ganina bitaw, ako musapaw ni mo. Agwanta ha sa diron. Niingon siya nga 2007. Kay siya man dyan nagtukod ini. Okay. Kanus aman, unsa man buwana ni natukod? November, ato dyan ni, kuan kay, kinanlan dyan sweeto siya ini. Kay, mubalik man ni sa Hebrew kuno. Unya, mangutan ako sunod. Kinsa man ang mga Hebrewanon, kay mubalik man ta sa Hebrew. Lisod man ni nga, diya siya nagbasa-basa diri niya, why Hebrew nagtudlo niya. Di ba? Ang akong pangutan na karon, kinsa man ang Israelita. Kay para makabalik ka ba? Kay kung imo-imo ra ni, wa pa kakabalik, nara ka sa mangga. Ya karon, kinahanglan ha, naabay Israelita para mabalik jud. Kay mahitabo ni, personal ra ni iya ha. Wa pa ni jud ni kabalik. Baw lang kag nakaadto ba nig Israel. Amaro ni akong pangutan na kay kung nakabalik ni, nakaadto jud ni. Kay lison man ning nibalik niya wa kaadto. Okay, karon pangutan na. Kay balik Israel man ka. Di ba? Nakaadto kag Israel? Yes or no? May napagutan na. Nakaadto ba kag Israel? Kay maura ni nibalik nga wa kaadto. Una ha, kinsang Israelita, kita na to no. Una na ko pangutan na, di ko mabunyagan ini. Kay wa man po referensya nga gitukod ining Kristo. Pero nindot pod honest pod siya. Kay siya di ay nagtukod ini. Okay? Kanus 2007. Nya, dada ko no, maudyo ni makaluwas ba? Ya kaluo itong nataos, 2006. Astila, nya ra. Payag kayo may ato. Mapaldawap ko pangutan na ron, no? Nya, unsa may nahitabo atong 2006? Magpaabot ang 20. Di ba? Unya karon, taas kayong tubag, tasoon ko na akong pagutan na. So karon ha, kay balik Hebrew man, aron makwalify ka nga balik Hebrew, kinahanglan, do na joy, kay nindot itong pangutan ng Brad ba, kay hindi mong tinuhuan, mistiso Amerikano, mistiso Israelita. Kaya na may pagka-in-English. Di ba? Ang pangutan na to ani karon, kining do na bay, balik Israelita man. Atong sakyan siya. Aron makabalik ka. Usa lang ha? Nganle, ang Israelita nimo nga kining magtutudlo. Kay kung wa kay Israelitang magtutudlo, delikado man. Pinadayag. Ito basahon ko ito pinadayag, bro? 3:9. Kay naaman ko no yung mga, atong basahon ba? 3:9? Pinadayag 3:9. Kaya nagpakahudiyo man eh. Di ba? Ato ko nung basahon ni be. Bible yun ni ha? Okay. Paminaw mo. Paminaw mo. Unsa to sa painting? Nagpakahudiyo no. Kay balik Israelita man. Unsa sa painting? Balik ka kuno be. Hudiyo. Na unsa may sulti San Juan ani? Okay. Di pinayag 3:9. Tumasahon na. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas. Kundo na di ay pundok ni Satanas. Unsa si painting? Hudiyo. Kay balik Israelita. Nagpakudiyo. Di man ni Hudiyo. Unsa yung meaning nagpakudiyo? Dili Hudiyo.
Okay, naaday pundok si Satanas. Thrilling ini. Nga nagpakahudiyo. Sakit po ning gisulting. Ako, maluoy ba ko ani, pero naaman rin. Mga bakakon! Saan ni San Juan, oy? Ayaw pa rin nood San Juan. No. Oh, paduulon ko sila kanimo aron pat ludhon og payukbuon kanimo. Aron sila, Bible dyan ha? Nabasa ninyo? Na. Basta. Kamu lang nabasa, Bekos ka? 1, 2, 3, go! Kuan. Sus. Kinsa man din hinato ang nagpakahudiyo. Di kinsa man, tubag. Unsa tong nagpakahudiyo? Bakakon. Mo nang di jud ta mo tuo ini. Si Father Darwin o man pagpakahudiyo. Okay, ang pangutanan nako karon. Kay nagpakahudiyo man kabayinteng, no? Sayop ba si San Juan ani? Sayop siya sakto. Ganas pangutana ay sakto. Pakpak. Very good. Sakto si Juan. Sayop imong pagsabot. Ha? Ngano? Si Juan, Hudiyo. Tama? Hudiyo si Juan. Dito sa maong bersikulo, duhay pundok diha. Iglesia nga tinuod og ang pundok ni Satanas. Papaminaw ay sapaw. Ug katong pundok ni Satanas, mao tong manundog sa mga Hudiyo aron matabunan ang ilang pagkapundok ni Satanas kay ang pagtulunan sa mga Hudiyo mao may tinuod. Mao tong sila pundok ni Satanas. Daan na silang pundok ni Satanas unya nagpakahudiyo aron matabunan. Dili to Lahi sila man Hudiyo, ning bro. amo ngano man. Dili man may pundok ni Satanas ngano man. Dili- Tanawon ay saron. Sagsapon sa paudia. Ngano? Ona, pagsugod pa lang daan namo kailami sa ngalan samahan si Yahweh Elohim. Yahweh. Inigtanaw sa imong Biblia, gipangpulihan nag Lord, substitute ba yan na? Walang gid mo masayop. Nya kanang Jehovah, laray-laray ng encyclopedia nga Jehovah is an irony. Dito bro, pagkunta na bro. Dito So, sa pangkon. ay na, Tubag. nagtubag ko. Taas bitaw ganiya po. Bas good. So, mao ni, ang punto nako mao ni, walang mamauni mo pagsabot ang pinadayag 2:9 og 3. 3:9. Duha na ka bersikulo. Pinadayag 2:9 og pinadayag 3:9. Pero ang buot ipasabot ana existido na didto ang duha ka pundok. Ang usa iglesia nga tinuod, ang usa pundok ni Satanas. O katong pundok ni Satanas manundog-sundog aron matabunan ang ilahang pagka pundok ni Satanas. Dili to Kay sila Hudiyo, ang bro. pagpakahudiyo mo'y aron mutabon musulob nila aron matarong-tarong silang tanahon. Pero pundok ni Satanas, maayo ang magpakahudiyo. Galing kay pundok to daan ni Satanas. Mao nga ikaw, ngano mo gamit man kag Abraham, Hebreo mo na. Ngano mo gamit man kag Israel, Hebreo mo na. Ngano mo litok man kag Daniel, Hebreo mo na. Ngano mo litok man kag Hallelujah, Hebreo mo na. Ngano mo litok man kag Amin, Hebreo mo na. Otro pud kang pundok ni Satanas. Kung ingon anaon pagsabot, walang mamao ang imong pagsabot. Ang tubag nako, sakto si Juan, ikaw sayop. O ang imong sayop, ang tuo nila ay tulubago nimo kay mo tuo na sa imong sayop. Na, Okay, follow up, imbis follow up. ikaw radato, daghan na noon mga to sa nagdilaab nga kalayo. Nga naman, sakto kay si Juan, Hudiyo kung dako na si Juan. O, kita ninyo, gidugang nga ng teksto. Balik ko na ito, pinadayag 3:9. Napo siya ikaduhang teksto. Napo din na sa 2:9. Basahan ninyo. Nasayod sa bako sa 2:9. Nasayod ako sa basaha. Nasayod usab ako sa mga pagbutang-butangan kanimo ni adtong Hudiyo. Hudiyo. Apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Ang pangutan na bayinting niining kagabion karon kinsa may nagpakahudiyo nato. Ikaw ako. Tubag. Duhay tubag.
nagpakahudiyo nga nagsubay sa tinuod kami. Ang nagpakahudiyo nga wala magsubay sa matuod mo itong pundok ni Satanas. Ako nagtubaga, qualification. Okay, Ay, sakto na, qualify sakto na, sa bro. ako. Ay, di, qualify, Di bro. mo Ay, qualify napay ko. Di, siya, di mo qualify man ko. Mo qualify ko sa kung Tapa, padre. doon na- Nganong sakto ang amo ang side. Sa Biblia, inigtanaw nimo sa Biblia, sa ngalan palang ganiha, niingon ko diha sa Henebreo, we heyulidet bin we karaat itsimo Yeshua. Nag-ingon ang mandununda, we karaat itsimo Yeshua. Ug tawgon mo iyang ngalan nga Yeshua. Sugo, kika na sa langit ng amahan. Mao nga, kay sugo Yeshua niya, wa na ilaingalan, ang wa na ilaingalan dili Espanyol, Yeshua. Ni haumi, kamo Hesus, kamo mo yun, murag dikod mo nagpakahudyo, nagpakagrigo, pagano mo ng Grigo, satanism, gyapon, muguwa mo satanism, man pagkabutanga, mugula yun, gano'n man, mas mapay magpakahudyo mo, kaya gano'n man, basta itunong lang, magpakahudyo, Yeshua ang gamiton. Okay. Ikaw magpakahudyo, Okay, Jesus, adi, mao. Sige, bro. Mali. Atong ipahibaw ni Padre nga, doon na lang kay tulo ka pangutana. Kay uno sige. man ang pangutana Salamat. para patas So, pa patas. Usara da yung nagpakaudiyo na to din no, si Bainting. Kami kay wa man may magpakaudiyo. So ikaw rin yung makapasar ini, no? Di may kapasar ini. Kay wa man ta magpakaudiyo. Ni angkon man siya nagpakaudiyo me. Pero tinuod yun yung amo. Unya gisaway jud ni San Juan. No? Nga ang pagbantay mo. So ni angkon na siya no, nga nakadungog ba to yung pag-angkon? Nga ako nagpakaudiyo jud ko. Pero tinuod niya ako na baday iyas demonyo mo angkon. Satan is master of deception man. Unsa si Satan ay? Master of deception. Of deception. Magpakita po siya murag tinuod. Unya sa kagabion karon, wa man jud ko mo angkon nga ako nagpakaudiyo. O gikan man ni siyang baba. Nya ako nagpakahudiyo. Nya kinsa may wa naman nintay laing matumbok ani. Kay si mag-premise ako. Agwantaha sa. So, baliko na pud nato ang pinadayag 3:9 nga doon na day maabot ang pundok ni Satanas Kahudiyo. kusga. Magpaka. So sa ato din wa man jud tay nagpakahudiyo nato. Unya si Bainting siya Yaswa jud wa man tay supak nga Yaswa jud ang original niya. No? Pero git-translate na nato Jesus. Ako exorcist man ko. Ingon ako in the name of Jesus of Nazareth. Kurog lagi nyawa Bainting. Masuko po. Oh, mingon na musinggit nagtaman. Ayaw na sampita ang ngalan na sakit kay na namo. Kung piki pa na, nganong matorture mangyawa? Nya karon, kay original man jud ang imuha. Pila nang yawa ipagawas ana? Painting, pila na kayawa imong ipagawas ana? Kay original man jud ang imo. Na kayawa ipagawas ana in the name of Yeshua? Na? Pila na kabaw? Ato paminawon ha. Kay i-compare na to kay libuan na kayawa ang napagawas in the name of Jesus. Di ba? Karon, ang pangutana karon, pila na kayawa ang napagawas nimo in the name of Yeshua? Pila? Paminaw. Wala. Wa may giyawaan sa mong membro. Sa inyong membro kay daghan man giyawaan mo nang gawas ka. Wa may giyawaan ang sa mga oy. Pati daghan ang yawa sa inyo ha mo nang daghan ang gawas. Nawa di sa imo ni bumirang nun sa imo. Oh, Ariya, paminaw. Yan paminaw pagayo. Arkan sina ka ba? Tanaw karon. Daghan ang yawa di sa inyo hang grupo. Kay gangi pagawas. Ani magod ang hitabo. Katong ganiha ba nga imong gisulti nga nagpakahudiyo. Sa Roma 11:17, ang mga Hudiyo nga wala mo tuog giputol. Ang mga hintil nga mituog gisumpay. Unya, naay wording diya, katong gisumpay nga mga hintil, nabatunan nila ang kalig-on o bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Silang mga hintil, nakabaton kuno nga katong gisumpay ba sa mga Hudiyo. Nakabaton kuno baton pa sa Roma 11:17-18, nakabaton sa kalig-on o bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo.
So naghinudayaw gyud sila. Galacia 2:14. Ako basahon. Galacia 2:14. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro at tubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo. Kapilapil ka sa nawa. Ang teksto nagtudlo nga ang mga hintil pakinabuhion gyud. Ngano man, gisumpay gud ka sa mga Hudiyo. Mao po kang di po ka maghinuli kay wa man pud mo masumpay. Mao ginig ron, nilutaw giniron. Wa man gyud masumpay ang Romano Katoliko sa mga Hudiyo. Kay ngano? Basa sa history. Constantine the Great magdeklarar. Bisan unsay iya sa mga Israelita, isalikway na to. Bisan unsay iya sa Roma, umawtay sundon. Kung ako kanang basahon, sinulat sa ka-archbishop sa Syria, na ako'y quotation ana, na ako'y libro ana, wording ni Constantine, unsay iya sa Israel, ingon si Constantine the Great, isalikway na to, unsay iya sa Roma, matay sundon. Pero di mausap ang Biblia, ang original nga magwali mga Israelita. Sila'y gisaaran sa kaluwasan. Karon sa tinuhuan sa mga Israelita, nga naagyod sa original nga mga apostoles. Israelita man to sila. Naaba sila pagpangadji nga magimaya ka Maria, wala. Naaba sila Santa Maria, wala. Naaba sila Christmas, wala. Naaba sila kalag-kalag, wala. Naaba sila pista sa mga paton, wala. Kay balo mo, madel na ko unsang pitsaha nagsugod kini mga nagkalain-laing mga doktrina nga nang gawas. Pero ang original kay Iglesia kumpleto na, way. Sila gisaaran sa kaluwasan. Sila gisaaran kinabuhing dayon. So ingon si Apostol Shaul or Pablo sa 2 Timoteo 4:3 siya nagingon, mabot ang panahon nga ang mga tao di na mamati sa matuod nga pagtulunan. Kundili sa mga tinumo-tumo ng asugilanon. Kana ganing paggamit ni mo Gisus, dako na ng tinumo-tumo. Ingon gud si Kepa, wa nay laingalan nga gihatag sa silong ning langit. Ang wa nay laingalan singular, usar na ngalan na. Unya, unsa na ngalan ang wa nay lain kadtong gihatag gikan sa langit. Naghatag ba gikan sa langit og Espanyol? Wala. O ako nga Ismail, mato ko Amerika, Ismail gihapon. O si Abraham, Amerika bisan asa Abraham ra gihapon. O founder sa Sabadista, si Eileen, associate founder sa Sabadista, si Eileen Goldwhite. Pag abot diri sa Bohol, Eileen Goldwhite. Pero pwede man ang murag bisayaon gamay. Elena, Gold, Bulawan, White, puti. Eileen Goldwhite, pwede ba sa Elena, Bulawang puti. Wa man gyud kay ang name dili pwedeng Osbon. Kaya nga ang tinuod nga ngalan sa manluluwas nga Yeshua gikan sa langit dili Osbon. Kamo nga Jesus man. Di murag nagpaka-Grigo namo kay Grigo man gikan. Ang kaluwasan way bersikulo, ang kaluwasan nagagikan sa mga Grigo wala sa mga Hudiyo. So mas maayong magpaka-Hudiyo ta kay gibasa nako ganiha ang mga hintil nga nasumpay makabaton og Roma 11:17. Kaligon, number 1. Number 2, bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Last so magkinudiyog yun. So kamo kay di man mo angay, maupod kay maglahi man yun. Mulayo ta. Sige na, balik pa rin. Salamat Bayenteng. Wa pa nimo matubag to kinsay professor nimong Israelita. Ato nimo tubag. Okay unya ra. Taas kay kag tubag. Moro ni Mubuo lang bro, mubuo kay mga pasmo ta bro. Oh. Ang kuan, gidaig nila sa buhat 2:7, 47, gidaig nila ang Diyos o gikimutan sila sa katawhan. Og matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tao nga nangaluwas. So gidugangan. Pati na naghana di ay ang nangaluwas. Ang panguntaan na karon kay 2007 pa man imuha, pila man mo kabuok ron. Kay kung nigamay ni decrease di ay wa madugang eh. So dili pud mo masumpay. Kay gamay pa man mo. Diri ni daghan na jud. Sa first day lang naan, nagmunyag si San Pedro og 3,000. 3,000. Oh, kinahanglan kini imong grupo karon, bisag mabot na lang kag 20,000. Ato na lang ano no? Moabot lang kag 1,000. To kani Miss Tinod, niabot nag 1,000 imong pundok ron? Yes or no? No. Klaro ko tag istorya sa magoy na og isulti ang tinuod. Wa mi kabot kali bonaran si mga dulan 100. Kami aran ani man nahitabo. Nganong karong panahon na lisod na gyud pag convert gyud nga paspas. Lisod oy.
Karon no lisod mo patahuon nga mogamit mong Yeshua sa dili mo mogamit. Pero ang sa may tinuod, Yeshua or Jesus? Yeshua. Pero nganong di mo mogamit, lisod na lagi ron converton ang tao. Nga naman, balik ko sa history. Unsay gihimo sa simbahan sa Roma? Pag nahibalo mo sa history, 2nd century, gisulong sa Roma ang taga-Eastern, Israel, Armenia, Syria, nga usbon ang pista sa kanang Passover nga Aviv 14, ibalhin na sa Sunday. Ala! Di panghasi na dito. Usa sa naghasi, si Bishop Victor, tuig 195 AD. Na dito ni barog ang mga upat ka mga kadagkuan. Usa sa upat ito mao si Polycrates. Ingon si Polycrates sa Smyrna, sila si Polycarp, kami magpabilin nga Aviv 14. Aviv 14 mao nang gikan sa Newmon sa Marso pagka-14, mao nang Passover celebration giusab sa Roma. Pag-usab sa Roma, lato ko na di na maminaw ang simbahan sa Roma. Sa Israel, gama na lang ila. Diba, i-focus sa pagkutana, bro. Ikaw, Di, pahuman na sa pagko gamay. Dada. Kinsa may... Mana ang punto na ko, nang gawas ang mga doktrina, di na magsalig ang Roma sa Israel, gisalikway na ang Israel. Nabali, imbis tuwa ta masumpay, tuwa ta mosunod, ato nung gisalikway. Kanang ingana ba, bro? Kanang imong kuan ba? Dis amang kakahibaw, ana. Kisa may maestro mo na. Duhay. Israelita ba kayo? Duhay Para masumpay ka? Duhay tubag. Mo mo tayo pangutana. Tubag na ko, kinsay Israelita nga miari na ko. Okay. Duhay akong tubag ha. Una, walay Israelita nga physical. Kanamang tawag yung okay. Hudiyo. Sige. Naki mga amigong Hudiyo. Okay. Pero dili sila mo'y nagsangyaw na ako nga nakaabot ko ning pagtulunana. So unang tubag, walay physical nga Hudiyo. Okay. Ikaduhang tubag, naa. Naa? Naa na pod. Wala man to ganiha. Sa magkalaga? Karon naa na pod, naa. Espiritu to. Ang Biblia. Ngano? Ang Biblia, ang original nga nagsulat sa Biblia, mga Israelita. So kung mabasa ko Bisaya, mutandi man po ko sa Hebro. Pag ingog Matthew 1:21, o ngani siya Jesus. Siyempre kay balik Hebro man, o saman. Mabitong, amo na pong gisalikway ang sa Grego, kay ang Jesus, gikan man sa Grego, unya ang 1:4:22, ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. So balik ni Hudiyo. Asa may pabor nga insakto, ang paggamit sa Jesus nga Espanyol o ang paggamit sa Yeshua? Bikan, murag arkansi mo anak tingali ba? Timani, buhat 4:12. Inigpakli ni mo sa buhat 4:12, Bisaya na no? Pero kanang buhat 4:12, dito na aktual na hitabo sa Israel. Nahitabo na after sa resurrection sa Manalas, tuig 33 AD. Siya nga nagsulti si Kepa, kitawag Pedro, Kepa, Hudiyo, ang audience, mga Israelita, anang panahon na. Pag ingon niya nga wa na ilaingalan, nga gihatag sa sinong ning langit, Jesus na ito. Ano to Jesus? Okay. Salamat Salamat bro. Okay na to. So ang point na ko, ang point na ko, punto. maoy sakto. Okay. Nya gamay ramig makapig ka naman. Bisa ka mo lisod gid mo pasundon sa Jesus kay mo may gitudlo ni Brother Darwin Jesus. Lisod mo. Okay. Ako way nagsangyaw na ako. Sakto Sa ra si... namalandong ko, gamay lang. Sa namalandong ko, unsa may akong saktong gamiton. Wa nay laing ngalan nga gihatag sa silong ni ang gihatag mautong wa nay lain. Naghatag tug Espanyol wala oy. Namalandong ka, ikaw Basta bro. dili mao ang gisunod sa kasagaran. Wa ta manaot. Basta kay nga mo barog jud ko. Igamit ni Yeshua. Nya Yahweh, moingon imong Biblia, I am the Lord, that is my name. Sa ubang Biblia, Isaiah 42:8, I am Jehovah, that is my name. Pero dito sa Hebrew, basaha, Ane, Yahweh, Hu, Shimi. Okay bro. Ako si Yahweh, kana Ikat na kong bro, ngalan. okay na bro. Nakasabot na bro, nakasabot na Mas mayo hinuon Kanang- ba to? Sige. Basit og duna pa ilain Pero- nga mga kuan kay tagaan po nato higayon kay dili lang si worshiper of Yahweh ang atong pahatagon din bisig na apay lain na. Lain og kuan tagaan nato og chance. Brother, pastor na ba ni? Pasayloan lang ko Si nga, brother murag Pagas mapagawa, na ba ni? mapasakit. Basin makapangutana siya. Inanya ko. Okay, kay itagaan na tog panahon si kuan. Sige. Bro, salamat brada Bahinting. Sa next time siguro nato nga kuan. So, dahil lang ko yung appearance. mga muhatag ko 1 minute nga si- panapos. Sige, Nakoy sige. 1 minute lang. 1 minute o 1 hour. Sige na ba? Go. 1 minute. Okay, balikon ko. Okay. Wa ko magpasakit og istorya. Di lang jud ko. Nakabantay mo sa akong tubag, dili ko mo kaminos sa akong kaistorya. Dili ko gusto nga kaminosan. Bahalag mo rag kaminosan niya ko, okay ra ko. Way problema na sa kuha, kung kaminosan ko. Okay, salamat. Importante, wa pa, tunga pas minuto. Mao na. So mao na nga ang punto na ako, balikon ko ha.
bersikulo nag-ingon Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Okay. Basta kaluwasan gani pagtulunan, ayaw pagsunod anang mugnag tao. Kanang gikan sa langit ng Amahan nga didto niya giladlad sa mga Israelita. Okay. Sige, Salamat o may gabi. Pagpakan na to si Pastor Ismael Bahinting. Salamat, Pastor. Worshipper of Yahweh. So, before tamo mga ono, nangaon ba mo? So, si Pastor Bainting, salamat kay Pastor. Unya, kita na to nga private ra jud ang iyang pag-study sa Bible. Wa ganin nagtudlo niya. Ang nagtudlo pud niya, puro kuno sayop. Yan, siya ray sakto. No? Kung ngayong nagtudlo niya sayop, samot na siya. Munang si magbantay ta aning private interpretation. Kaya bisan ako pare, di ko magpataka-taka og tudlo ninyo, natay official teachings. Og naa na sa Catechism of the Catholic Church. Unsay gisulti ni San Pedro, 2 Pedro 3:16. Ningon si San Pedro, kining mga butangag, iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Nga ginatuis sa mga walay alamag og sa mga matuuhon, sama sa ilang gihimo so sa bahin sa kasulatan. Og sa ingon, natukmod sa ilang kaugalingon nga kalaglagan. Delikado din ning private interpretation mga igsoon. Nya sa akong challenge niya, lisod kaayo mabunyagan ko niya. Ngano man, una, dili ay si Kristo ang nagtukod sa Hebraic faith worshipers of Yahweh. Kundili, yours truly by Hinting. Elder Ismael Bahinting. Ako masudlan pug bakukang akong utok, pwede ko magtukog simbahan. Pero unya nagmasuklag bakukang akong utok. Ngano man, dili ko tumbasan ang Ginoo. Kinahanglan magpaubos ta sa gitukod ni Kristo. Ngano man si Kristo ra ang anak sa Dios. Pero dunay mga mini nga propeta nga magpa ka Kristo, no? Og magdagani sila sa akong ngalan. So, timing case by Hinting, sigdada sa nga ang Yaswa. Uy. Mateo 24:4, dunay mga mini nga propeta. Mini nga Kristo. Unsa joy criteria o criterion ining mga mini nga Kristo? Magda sa akong ngalan. Unsa tay ingon? Yaswa ha? Wanay laingan. Yaswa ra ha? Mo din ay criteria. Sa mini nga propeta. Man ako ipangutana siya, pila na kayawa imong gigamit na kay meaning na kay wa niya magamit, what is say authority gikan ni Kristo. Kaningon man si Kristo, kamo akong gipadala og pinaagi sa akong ngalan, maghingilin kamo nya wa man siya maghingilin, wa day mutuman ni Yaswa. Uy. Wala mo yawa sa ilaha. Oh, wa mo kuno yawa sa ilaha. Yung saon man pag kita kunong Katoliko, daghan man kuno. Kay di man ta kaubas yawa. Mo nang atakihon jud ta yawa. Nya kaubas yawa atakihon na di ay. Pundok Satanas. Nga pundok naman ni Satanas. Ang nagpaka. Nya kinsa may nagpakaudeo na to. Mo nang lisod kaayo ang pagbanggas ka matuuran. Ako, kita ninyo, nikutlot tag standard reference bisag pari nako. Ngano man, dili ta selective sa pagdawat sa kamatuuran. Kaya kung akong ipanguntahan na siya, unya, Pastor, doon na ba standard reference? Wa. Unya, unsaon, pagkadaghan na nga, wa man. Munang wa, pagani sila kaabot og 100. Unya, kung sila rin maluwas, pagkamingaw sa langit. Unya, pila na 8 billion na taron. Uy. Unya, 8 billion na taron. Oh? Ana man diri. Because very eating ayo taon, no? Hunong na pader. Manang atol lang nang iko ni conclusion lang ko kay taas man kay mga tubag. Nya karon kay na may mga pastor na to kauban. Nay pangutana, Pads, nay pangutana ni Sister. Salamat pa Hinting. Kanang sa di pa nako ihatag ni Sister Merlina. Dunay gipadala diri nga pangutana padre. Good PM, Pader. Mangutana ko ngano maning Katoliko wa man mosunod sa Biblia.
nga kon magbunyag si Jesus dito man sa suba, unya Katoliko dili man. Unya sa pagbunyag ihumol man gyud ang tibok lawas, nganong Katoliko ulo raman ang bason sa tubig sukwahi sa Biblia. Salamat kayo. No, before tamo padayon na bro, sa 1 Pedro 5:8 di ay ningon si San Pedro ang yawa di ay naglibot-libot lang sa tong palibot. No? So klaro ka na no, 1 Pedro 5:8, mismo si San Pedro ni angkon ang yawa di ay naglibot-libot. Unya kay wa na may yawa sa palibot nilang baiting. Wa na gilibot-libot. Oh, wa man sila yawi pod, no? Ni ara man nato. Muna nga padayon ta sa pangutana, ang ato mga igsuon na nagapos lang sa usa ka paagi sa bunyag. Doon ay tulo ka paagi sa pagbunyag. Usa lang nga nang gitawag immersion. Motong bunyag nga nadawat ti Kristo. Immersion ang pagtuslob. Pero doon na may gitawag sprinkling or pouring ng paagi sa pagbunyag. Unang sa Ezekiel 26:35 man nga nahinlo ako pinaagi sa pagsablig og tubig. Unya sa Hebrew 10:22 man suro na pinaagi sa pagbubo. Nakadawat siya og pagbubo sa tubig si San Pablo. Gibunyagan siya sulod sa balay. Wa may swimming pool ditong balay nila. So man ang pagbubo, nabubuan ako sa malinis nga tubig. So, ang paagi na itong Katoliko, daghan, ila, usara. Okay? Iya mag-imong ihumol tong batag, lunod ni mo, malumos. So, katong pag-immersion, para tos dagko. Ang para sa bata, sprinkling or pouring. Og naana sa first century mga kaigsunan, atong i-research karon taon, nga mismo ang mga unang Kristiyano, ang ilang practice jud tulo. Immersion, munang pagtuslob, ikaduha, sprinkling. Motong sa first century, si Pedro namunyag 3,000. Ya, matabang nitog tuslob. No? Muna nga, doon na tayo tulo ka paagi. Sprinkling, immersion, o pouring. Okay? Sunod pangutana. Sister Marlene, mayong gabi palihog kog tindog ari sister kay doon na kay pangutana. No si pangutana na ihurot na lang pangutana para tingbo na lang pod og kanang tubag. Okay, na ako'y pangutana Father. May tungod kani sa kanang sa Salmo 15 na may gingon ito nga Salmo 115 gingon nga mano mang kunutang magampo man taan ng mga santos kuno nga dili man makadungog nay dunggan dili makadungog nay mata dili makakita nay ilong dili makasimot nay kamot dili makahikap nay tiil dili makalakaw. Ikaduhang pangutanan nako ngano man ang bata pa man na abunyagan man nga si Jesus wala matubunyagi dili karon maganito sa gamay pa ni Simeon. Ikatulong pangutanan ako, unsay kasukaran sa kamatuoran, simbahan or Bible? Salamat kay sister. No, nindot kayong pangutana, no? Nganong bunyagan man ang bata? Kaya wa pa may bunyag. Mo na bunyagan jud ato kay wa pa may bunyag. Kaya magbunyagan to di mo na bunyagan na. So nganong bunyagan ang bata? Kay wa pa may bunyag. Unya kaduha, ano dako ban si Kristo na bunyagan, di ba? Kinsa may nagbunyag niya? Si San Juan. Buwa pa may buot si San Juan pagka gamay ni Kristo. Unong pa man kabuan si San Juan ato. Nga mukalit lang siya tindog. Kaya nga naman, si Kristo gani nagpabunyag nga waysa. Samot na ang bata. E doon na siya original sin. Unang sa Lamentations chapter 5 verse 7 nga nakasala atong katigwalangan og kita karon. Mga nag-antos sa silot sa ilang mga sama. Munang kitang Katoliko, doon na nagtudlo ta, doon na original sin, doon na mortal sin, doon na po'y gitawag venial sins. Ni original sin, gikan ni sa atong unang ginikanan. So, nganong bunyagan ang bata tungod sa sugo ni Kristo. Mateo 28:19, panglakaw kamos tibok kalibutan og bunyagi ang tanan katawhan. Tanang katawhan. Nya ang bata apil mas katawhan. So tanang nasod man. Asa man na muyo inyong bata, dos Pluto. Di ba? Tanang nasod man, general term. Sa San Juan 3:5, be baptized. No? Gawas ang tao, mataong pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya kasud sa langit. Tao.
So ang term tao, generic term. Kanang inyong bata, tao dili. So di na kinanglan pa butong mo dako pa. Mo nang si Pastor Bacalares, yung sa ang bata di na tao. Kay mo ikya sa San Juan 3:5. Kung sa man itawag na bata. Nya kanang bata lagi, di pa na tao. Nya ako po kumidyahan kay sa badista man. Nya kining baktin, di pa ni baboy. Pwede pa di mo mukha og baktin. Kay di pa man ni baboy. Pero sayop na. Kay nga naman, ang tao di ay langkob na. Gagmay og dagko. Ang ingon ni Kristo, gawas ang tao dili mabunyagan sa tubig ug sa espiritu, dili siya kasud sa langit. Kay ang bata tao man sister, kidahanglan siya bunyagan. Di na kinahanglan siya padakon pa. Kaya ang requirement ni Kristo, gawas ang tao man. Wa man sigod, gawas ang dagko. Mo nang ikaduha, ngayong pangutana, nga Salmo 115, abot pa na sa larawan, abot na sa Diyos. Ang gihimo sa itong mga pinangga ng igsuon, sister, gitugaanan ka pero putol. Pero nga nung nila basaha, ang Exodo 25, yang Ginoo nagpahimo maglarawan sa mga anghel. Okay? Pero gi-connect nimo sa santos, no? Pero kanang Exodo, Salmo 115, larawan na sister, no? Larawan, ayaw ni doon na mo'y mata di kita, normal naman dyan atong larawan, doon na mata di kita, na day larawan nga makakita, no? Pader, akong palihog, akong basahon. Kasi basaha. Salmo 115, versikulo 4. Ang ilang mga Diyos hinimo sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa tao, may baba sila pandili makasulti, may mata pandili makakita. So, bro, ang ilang Diyos. Diyos. Wa man mi bro, sister, wa ta mag-isip nga kini larawan atong Diyos. So ang ilang Diyos mao ang larawan. Pero ang Katoliko wa mag-isip nga bisag larawan ni Kristo wa nato isipa nga Diyos. So ang ilang Diyos hinimo lamang sa plata, ilang Diyos. Basahon na to ang Isaias 44:16, bro. Isaias 44:16, naghimo siya ribulto og niingon siya, luwas sa ako, niatubang siya siyang ribulto, umingon, luwas sa ako kay ikaw akong Diyos. Wa na to isipa bisan ang larawan sa Sacred Heart of Jesus, sa Holy Trinity. Wa ta mo isip nga ang atong larawan Diyos. Ang atong Diyos kadtong gilarawanan, dili ang larawan. So managsama na sa sis, pero dakog kalainan. Even the Old Testament nagpahimo sa larawan sa Exodo 25. Doon na po'y mata di kita, doon ay ilong di kaginhawa. Pero sunod pangutanan nimo, nga nung nag-ampo mamog mga santos, wa may mag-ampog santos, sister. Amang Katoliko, wa mag-ampo og santos. Nagpaampo. Kamo magpaampo mo sa inyong pastor, gawa pa ganina mga santos. Samot na ang nangasantos na. Amen? Amen. Unya, tanawa sister ha, mingon mi San Vicente Ferrer, unsay tubag? Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. wa jud may mingon nga, San Jose, nag-ampo ba ako nimo? Sayop na ha? Sayop na. Pagbantay mo kay dunay mga marites ng pastor. Nga ang ilang gitudlo, wa gitudlo sa simbahan. Munang naghimo ta kay dialog sa pagtuo para malinaw jud nato ang atong pagtulunan. San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, pray for us. What mingon? Nag-ampo minimo. Nagpaampo tanila. Nga naman, Santiago 5:16, ang pag-ampo sa mga taong matarong, dakog kahimuan ngadto sa Ginoo. Mo nang sa 1 Corinto 14:33, ang iglesia sa Ginoo giitawag og iglesia sa mga santos. Mo nang ang ato nga mga parokya, San Isidro Labrador Parish, Our Lady of Fatima Paris. Nga naman, ang atong simbahan sa mga santos. Nasabtan? Okay. Sunod pangutana. Sa dili patubago ni Father, ang ikatulong pangutana ni Sister ganiha nga unsay sukaran sa kamatuoran by Blibag Simbahan. I-announce sa nato dire na ipahabol dire. GAG 5893 Hyundai Texon, unsa man ni? GAG 5893 gababag ang sakinan palihog kog remove kay nay mo gawas. Hyundai, no? GAG 5893. So ang pangutana ikatulo ni sister, asa may sukaranas ka matuuran? Biblia o ang simbahan? Atong basahon ang Biblia, 1 Timoteo 3:15. Ningon si San Pablo sa 15, apan kun malangay ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo,
kung unsaon na to pag kinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba ni sister, ang kinsa day haligi og sukaranan sa kamatuoran ang simbahan. Kay ang Ginoo wa magbilin og authoritative book. Nagbilin siya authoritative church. Kinsa may gibilinan sa Yahweh, dili Bible, kundi living magisterium, buhi, living person. Si San Pedro. Wa man siya Pedro, di anay libro. Mao ni ang basahan ninyo. Ningon man siya nga ang nidawat ninyo. Wa man siya ang nidawat sa libro, nidawat nako. San Lucas 10:16. Atong basahon, ang nidawat kaninyo, living person. Dili non-living thing, but living thing, living person. Ang nidawat kaninyo, nidawat kanako. Ang wa mo dawat kaninyo, wa mo dawat nako, o sa nagsugo kanako nga mao ang amahan. So kinahanglan atong dawaton ang simbahan, the living magisterium ter. Kay siya ang dunay authority mo interpret sa Biblia. Munang ako ter, bisag pare nako, dili ko maghalahala. Mingon ko nga unsa may interpretation sa simbahan ana. Og mao nay akong itudlo ninyo. Munang dun na tay unity in faith, unity in doctrine. Bisan moadto kag Amerika, moadto kag didto man tag Europe, dito France, usara jud ang atong misa. Usara po dato ebanghelyo. Ang ebanghelyo nato dinhi sa kansage, mo sa ebanghelyo karong adlaw ngadto sa Espanya, ngadto sa Roma. Nganuman nagkahiusa ta because of the living authority, the church. Unsa giingon ni sa Pablo? The church is the pillar and foundation of truth. Asa ta maminaw? Sa simbahan ter. Aron kita magkahiusang tanan. Bisan ako, pare nako, mingon jud ko unsay gitudlo sa simbahan. Kay di man private interpretation. Compare ni Bayinting nga sa akong pag-study, mo balik ta si bro. Kay magpakahudiyo tang tanan. Di kayo doon na magpakahudiyo ta do. Di na natutiwasan kay ingos Bayinting, tama na Father. Sunod pangutana. Dunay pangutana Pader, pero murag medyo kuan man pangutana Pader Darwin sa imong pagagamay bata. Wa ka tayhupi o albularyo basing itayhupan ka sa imong lulo sa una, gamay pa ka. Duda ko na tayhupan mo na kay murag manambal na daw ka karon. Mo na manambal. Dahil ang utanan ako ana ingon siya nga, Brother, kanang imong gahom ba? Gamahanan jud imong lulo no kay ipasa nimo. Anto bag mo ni ang atong gahom dili gikan ni lolo. Kay kung gikan gani ni lolo, occult na siya. Nganong doon ako'y gahom because I am ordained by Jesus, by the bishop. Ikaduha, I am baptized. I receive also the sacrament of confirmation. And I receive the sacrament of confession. And then the Holy Eucharist. Why we have power? Because it is from Jesus. It is not from lolo. Uy, diinan ko sa parokyano. Kamahanan dito imong lulo, Pater. Kay daghan man kay kagipang-ayo. Sa dili man ako'y nakaayo, ana. Ang Ginoo man diha sa sakramento. Okay, kamusad? By virtue of your baptism, you receive and you share the power of healing. Kita may punang naay mga sacramentals. Okay? Kung ang imong gahom gikan ni lulo, wala siya gikan as demonyo. Kinahanglan na siya i-renounce. So ang gahom gikan ako, una, nabunyagan ko, ikaduha, nakumpirmahan ko from the sacraments. Because the one who instituted the sacraments is no other than Jesus Christ. Nga sa Hebrew pa, Yahshua. Maadyo tayo problema ng Yahshua, no? Kaya maadyo na yung original. Dako kayong problema ba inting transliterate ko, no? Pero gidahawat na sa universal truth na siya. Kasi ba inting rin nagsupak-supak, delikado niya. Pila ra sila kabuok, pa jud kaabot og 100. Wanang delikado. Wanang adto ta sure sa objective truth. Aron certain ta sa atong baruganan, mangita ta sa objective truth.
Dili sa subjective. Nahitabo sa uban, subjective raman, iya ra. Okay? Okay. Salamat kayo, Pader. Atong pagpakan si Pader Darwin, be. Salamat kayo, Pader, sa pagpasabot. Unya, murag, wala naman siguro yung mutana. Napabay mutana? Wala na? Ha? Ah. Laing. Si brother. Last two question kay para makabless. Kani der kanang usaha lang nagtubag kining tulo ka pangutana. Kanang sa may meaning anang naa sa Bible nga imprimatur o kanang nihil obstat. Unya na nihil obstat ni Monsignor nga imprimatur ni Monsignor sa may meaning ana der. Unya ikaduha pangutana, anos aman mahimong huli ang Bible? Kanang tuapas dya sa tindahan o pagpalit na nimo o paggamit ba nimo kanang nay anos aman na to i-consider nga huli ang Bible. Okay, salamat kayo. Unang pangutanan ni Brad sa meaning og nihil obstat. Latin din na siya. Latin phrase, nothing hinders. Walay ni supak. Walay na supak. And nothing stands in the way contrary to our faith. No? Yang imprimatur bad, before publication, a bishop or designated official grants nihil obstat, an imprimatur, to ensure to work contains no theological or doctrinal errors. Dili contrary sa ato aligns with the Catholic teaching. Approval, nihil obstat certifies that a book, article, or document is doctrinally sound. Person is suitable for particular role or possession. Dato pa, pag-certify lang na bro, na nihil obstat nga, kini ay i-approve sa specific authority sa simbahan. Unya, kanus aman mahimong secret ang Bible kung i-bless na sa pari. Okay? So, ang canonization dugay na. Pero ang pag-bless ana, kaya di man pwede nimo ibaligya nang na-bless na. Kay Simon ni man na. Okay? Okay, bro, salamat. Sige, salamat, Pader. So, sige, na si Brad. Na imong utana. Si pailay mong pangan, Brad. Sa pagka, bro. Vice Mayor na to. Vice, mayong gabi eh. Mayong gabi, Palor. Kalang na ako'y pangutana ba? Kabahin ni sa amahan sa atong Ginoo si Jesucristo, di ba si Joseph. San Jose. Sumadiha sa Lucas 3:23, nag-ingon dito nga si Jose, anak ni Heli. Dito sa Mateo 1:16, ang amahan ni Jose si Jacob. Manang palihog ko pagtinawan na Father. Isa man dyan tinuod, ano eh. Kasi tinuod nga amahan. Problema just Vice, ano ba? So, muna no? Ang kinsa man dyan, ituhuan nila, kini si Jacob ug si, ano to? Eli. Sa both sides ni. Pero mag-research pa kong dugang kay, kuan man ni? Ha? Igsuon sila si, igsuon, puro uyuan din ni Jose. Kasi Brad, may matubag kay kiniginanlan ni og wako ka kuan sa history aning text. Si Brad Kaloy kay nakabasa. Si Brad Kaloy ako patubagon. Una, kana si Heli sa sa Lucas 23, sa Comparative Bible, na footnote dito, nga igsuon na sila ni Jacob. Mo na unang bana sa inahan ni Jacob. Unya, namatay man si Heli, nga way anak, kung dito sa Ebanghelyo, nga kung sa kultura sa mga Hudiyo, kung mamatay ang bana, nga way anak, mupuli ang manghod. Hantod sa ikapito. Kung kinahanglan, manganak yun sila. Mo na nga sa pagkahakob, siya yun ang amahan ni Jose. Pero, nakuan siya nga si gitawag yapog amahan si Heli tungod kay igsuon sila. Na kuan ba?
na connect siya nga nahimog yapon siyang amahan. Nana sa Confraternity Bible, footnote, dito na rin mong bahibawaan. Okay. Itawag din na siya liberate law, bro. Vice, no? Liberate law, ningon din ang gituhuan nila ni Saint Eusebius, church historian, ningon siya possibly Jesus' maternal grandfather, or Heli might be Joseph's adopted or stepfather. Some scholars' interpretation. So, wala siya. Kaya ang mamatay ang mga Hudiyo, katong imong manghod, may musunod. May mong stepfather. So, muna nga ang record ni Kuan, dito speakas, ang record po ni Mateo, pero gitawag siya liberate law, bro. Kuan mo ko siya kanang ang biological father ni Jesus si San Jose. San Jose. Kanang naidi. Doon na may gitawag legal father o biological father. Kisa may biological father ni Jesus? Ha? Wala. 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 Kaya lalaman siya sa Espiritu Santo. Pero si Kuan, si Heli o si Jacob, magsuon na siya. So muna gitawag og liberate law. Mabit ato si Kuan, kato si kinini ay basa wala maklaro na ako kadag 3:23 sa kini si Hele. Hele bro, hele. Di ka daw. So, mauna to, no? Mauna tong kuan na nakasunod ang igsuon, no? Mo'y nakapangasawa ba? So, pero what you say, tinuod nga amahan. Na ibagong discovery ko sa mga scientists, nga doon na lay, si Kristo di ay iyang kuan, doon na siya ay 23 chromosome sa babae. O, 1 chromosome sa amahan. Nya di man na ma-form di ay kung kinalam nag 23. Unya, na-discover nila katupit ang the blood of Jesus sa Eucharist. Noon sa pagkaunsahan ni nga 23 chromosome raman si Kristo o 1 chromosome. Unya, adili chromosome no? 23 ang lagi chromosome. Unya, 1 chromosome gikan sa laki. Unya ilang gi-search gikan sa babae ang 20 chromosome, nya ang 1 chromosome gikan sa lalaki nga ang origin dili tao. No? Gikan sa Dios Amahan, no? Tupakpakan si Kristo. So karon mag-bless na ko sa inyong mga religious items ha. Nya na mo sa inyong nahimutangan, nya mag-anointing of senses ko ninyo. Kagahapon dito ko sa pagbernes dito ko sa Dawis. Kay dunay naghikog, nagmisa ko dito. Akong gingnan ang mga tagtungod, human akong misa, mag-exercise ko sa inyong balay. Kaya kining inyong balay, nahimong tourist spot sa demonyo tungod sa paghikog. No? Kunya pag-deliverance, pag-bless lang akong sacramentals, na unom kabuok, ni balhin ang mga espiritu ni sud dito manang atong deliverance gahapon. No? Una nga, tabang kayo dako kay nagtabang ang mga sacramental sa simbahan, o ang prayer sa simbahan. Manang, kung wa mo kadto sa office, find time, yung mga ka-visit mo, whole day ang i-allocate. Kay parang magamit ninyo ang prayer sa simbahan. No, karon gi-process pa nato ang unom, kay duha ato yung mga uyab. Ito naghikog. No? O niya, dako pa may prasisonon, kay tibok pamilya man kinahanglan i-process ni ana. No? Muna nga, kining mga sacramentals, gamit ni, kay dali ra sila naulian pero dili man ni magic God. Di man ni dili ni siya magic. Kinahanglan ni siya cooperation sa whole community of faith. Nya kitang tanan mo increase na tong gugma sa simbahan, mo simba na ta kada Domingo,
magrosaryo na ta kakadabi, i-consecrate atong family. Yan naman, nawa naman nato ang Angelus nato. Every 6 o'clock mag-Angelus siya ta. 3 p.m. mag-Divine Mercy ta. Ini kagabi mag-usa ta sa Santos nga Rosaryo. Yan naman, Satan will limit our prayer. Balika ko ninyo. Satan will limit our prayer because he knows our prayer limits him. Ano sa to? Because he knows that our prayer limits him. Una nga, kung kitang tanan, mag-rosaryo lang, mag-ampo ta, nindot kayo ito pamilya. Ang sinitabo ron, sig-away si mama, sig-away si papa, wanay prayer time. Unya, kung sige na mag-away, wanay kalinaw ang pamilya, munay nindot nga puyan sa yawa. Balihang away. Ang sa'yo mabasa? Kosga. Yawa lagi. No. Unya, kung kanunay na mag-away si mama mag-papa, tourist spot na sa mga demonyo ang inyong balay. Munang puno na sa pagdumot, puno na sa pagpanimaos, dali namang luod, sige siningkahay. So karon, dako kay tabang ang prayer life na to. Munay nawa, ug munay message sa Mahal na Birhen dito sa Fatima. Pray the Holy Rosary every day. Every day. Kay si Mama Mary consistent kayo. Consistent kay si Mama Mary. Gikan sa 40 AD hangtod karon. Naibag-o karon nga miracle niya dito sa Our Lady of Akita sa Japan. Approved by the church na siya. Ang akong pag-anhi dinhi, pag-encourage ninyo sa pag-devotion sa Santos nga Rosaryo. Kung wa na mo'y ampo-ampo, palihog, sugda na to karong gabi una. Ya kinasing-kasing jud atong pag-recite sa Rosaryo. Ay lamang tuo bray inting kay asay tuo na tos Mama Mary by inting. Si Mama Mary jud kay go back man ta sa Israelita. Israelita man eh. Mas by inting di man Israelita. Unsa by inting? Nagpaka Judeo, no? Kung atong sakyan siya ba nga nagpaka Israelita, kini jud. Balik ta. Si Mama Mary jud ang pakita dito sa Fatima. Unya ang naitabo mga igsunan sa May 13. Nagpakita si Mama Mary. Ningon ang gipampriso man sila, mga bata. Unya ipagawas sila, ningon sila sa mga pulis, sa mayor, gobernador, na magpakita si Mama Mary. Ug mughimo siya dakong milagro. Unya sa May 12 sa gabi daghan kay mga tao. Kay ba mo pila ka tao? 70,000 ang naka-witness nining maong milagro. Unsay nitabo mga kaigsunan? Nay mga HS dito, daghang mga dili Kristiyano dito, nitambong. Nangabasa sila kay sa May 12 perting uwana. May 13 kay alas 12 magpakita si Mama Mary. May 13 alas 12 sa udto perting uwana. Nangasuko na ang pare sa mga bata. Nasuko na ang mga mayor sa mga bata. Inyong gipatuon ng mga bata, mga tawhana ni. Asa man si Mama Mary, wa pa man mo tungha, perting dako ang dagom. Pero pagka alas 12 mang kaigsunan, utong tutok, nga perting baga ang dagom, ni ablig kalit ang langit. Og niguwas ang adlaw. Silang tanan nanagan, kiniduol ang adlaw sa ilaha. Kaya silang katapusan sa kalibutan. O ang tanang masakiton, giayo sa atong mahal nga inahan. Silang tanan, 70,000 ka mga tao, nagdungan og pangluhod og naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Amen? I hope among pag-anhi dinhi, the more atong i-consecrate ito kagalingon ngadto sa inahan sa Ginoo. Kaya ano man, balik Israelita ta. Matud pa ni bay inting. Kaya kung magpasakop ta niya, di na mo balik. Balik manggara na. Amen? Okay. Mag-bless na ta, no? So,
Mag-bless na tag mga religious items ninyo. Una na bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine in your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for body and soul. And let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. So, tanan ninyong salt is holy and exorcised salt. During exorcism, mga igsuon, kung makakita lang mo, mga paso sila. Ang unang nigamit si Prophet Eliseo, na sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Gi-save niya ang katawan sa Diyos using holy salt. Nabasa lang ninyo na ha. Biblical na siya. Kanang inyong salt, dili lang na holy salt, but holy and exorcised salt because of the church. Not because of Father Darwin, but because of the prayer of the church. Because the church is the pillar and foundation of truth. So na ito i-bless ang inyong tubig. I-open lang yung tubig ha. Gidiscuss naman na unsaon paggamit ka ganina. The blessing of water. You creature of God, the water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son and Lord. The power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms to enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that were in be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin ninyong salt ang inyong tubig, gamay lang na salt. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror drive afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan ninyong tubig, dili na ordinary nga tubig, holy and exorcised water. Sprinkle na ninyo before matug. Unya, daghan kaayong mga dili katoliko nagpa-bless, kaya nga naman, di experience healing. No? Ito akong gisulti ka ganina, 9 years siya nga UCCP, karon nibalik ng katoliko because of the sacramentals. Amen? Pero basig matrap mo sa healing, hindi naman yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante mga igsuon, mausab na ta, mo submit na ta sa kabubutos Ginoo through the virtue of humility.
Sunod na to, i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations. Be dispelled and driven afar from this creature oil, let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, in the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let service of acknowledgement please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that they shall use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that you may never again suffer the sting of ancient serpent. Through Christ our Lord. Ang inyong holy and exorcise oil, pwede ninyo i-cross, i-consecrate sa inyong mga senses, sa inyong mga anak. Na ako i-post nga short form of deliverance prayer nasa Facebook page na to. Short form na para magamit ninyo. Yung long form, kung doon ay mga grabing problem, i-deliverance ninyo. I cast out in the name of Jesus. The spirit of depression of my family members, I cast out. Even the storm, you can deliverance. Kibaw mo? Dito sa office na to, atong isa to nga itong bagyo, yung bisita na to. Katong diri nang bagyuhan ta sa kuan, si Odette. Ang nag-deliverance mi sa office, ikusog mga ito. Natumba ang nya namin may elevated man mi gamay ang office. Nya ang mga atop pertira yung gaana. Kay balay ra man ang akaraan. Nag-deliverance mi sa while nagbagyo. Kay ba mo wa joy atop namo nga nilupad. Pero ang among mga silingan ng lupad, no? I cast out the spirit of storm to depart from my area. Pero itong prayer of deliverance, pwede niyo i-deliverance. Proven and tested na siya. Okay? Ang among silingan, ang atumba, among mga kuan, wa jud. Why unsa? Amen? Diba, ipahunong ni Kristo ang bagyo. Di man nato mapahunong, pero ato pangayoon nga maprotektahan ta against sa kalamidad. Amen? Sunod na to, before matog, i-cross sa inyong senses ang holy and exorcise oil. Sunod na to, i-bless incense, candles, crucifix and cross, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels. Bells, scapulars, Bible, handbook, novena, rosary guide, all your religious items ato i-bless. General blessing na nisunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, the church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted, both the afflicted, your priests and the people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever they is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask
through the same Jesus Christ, our Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. So lahat ng mga, tanan ninyo mga religious items, holy and exercise, sacramentals na. Kung doon ay mayawaan din pwede ninyo na gamiton. Pwede ninyo ipainom ang holy and exercise oil, hinahinay parisayto ninyo og prayer, maulian na sila. Okay? Magamit na ninyo. Amen? Nalipay mo wala? Makahingilin ng yawa o makaayo po nag mga sakit. So karon mag-anointing of senses ko ninyo karon, nanindog tatanan. Unya, kung doon na mo'y gibati sa lawas, ihaplas lang ng holy and exercise oil ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I seal this holy area to the most precious blood of our Lord Jesus Christ. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all these people in our lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. Bow down your head. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. Sabat mo na ako, in the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occultism, faith healers. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices, faith healers. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all pagan practices, superstitious beliefs, occult practices, faith healers, their ways, their rituals. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Bow down your head. Exorcissimus te, omnes immondius spiritus, omnes satanica putistas, omnes lidio, omnes congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domine nostre Iesu Christe, redicari iti fugani ad Dei ecclesiae, ab animabus ad imaginem dicondites, ac precioso divini agui sanguine redemptes. In the name of Jesus of Nazareth, His tremendous powers, God, His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out spirit of obsession, spirit of oppression, spirit of unclean one, spirit of different illnesses. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consecration. I-haplas ninyo ang oil ha, sa parte sa lawas ninyo, nga doon na may gibate. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon all of you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between them and all evil sources and spirits. And I consecrate all of you to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ our Lord. Amen. I consecrate you in your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agta. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ato ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang atong baba. I consecrate your chest that you may believe in God, ang atong dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service.
ang inyong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, inyong kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang atong mga tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So kung doon na may salt, kaan mo gamay nga? Salt. Gamay rahayan ang hutan ng 1 kilo ninyo. No? Ninyo po ng hut doon. So mag-pray for protection tatanan, sabat mo na ko as our protection. Sabat mo na ko, Lord Jesus Christ, in your love and mercy, pour your precious blood over us so that no demon, disembodied spirit, or evil power may retaliate against us. O Blessed Mother of God, Most Immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with your mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over all of us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's Holy Church, terror of demons, protect us from the attacking enemy. Saint Michael, our defender, surround us with your shield and with your flaming sword, punish severely the wicked spirits, so that no spirit may take revenge on us. May Holy Guardian Angel protect us, defend us. Saint Joseph, Saint Isidore, intercede us on our behalf. Queen of Heaven, Saint Joseph, Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, you are the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in your mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all holy angels, and the saints of heaven in our behalf, be also granted to all our loved ones, those who pray for us, and their loved ones, that for your glory's sake, we may enjoy your perfect protection. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And then, gamita to niyong prayer sa simbahan, go to the priest, receive the sacrament. All priests are healers. Damay nang utana, Father, di ka mag-healing? All priests are healers. Kadang masakiton diri nga grabe inyong sakit, stage 4 cancer, bisan unsa na, kada adlaw mo simba. The Eucharist is the body of Christ. Siya na ang nag-ayos sa masakiton. What ako'y katungaan na. Akong ipromote dili akong kaugalingon, kundi ang sakramento ni Kristo. Amen? Atong pakpakan si Kristo. Nga uban nato karon, nya pasalamatan nato ang atong parish priest, si Father John Legitimas, ug ang mga Catholic Faith Defenders nga active kay dinhi, ug atong mga barangay officials, atong Vice Mayor ni andin nato karon, uban, ug ang atong mga kadagkuan sa lungsod ug sa barangay. Atong gaan sila sa masipang pakpak, ug kanatong tanan nga niya dinhi karon, nalipay ba mo?
Yes. God is good! Grabe. God is good! Grabe. All the time! Siyempre. Atong pakpakan ang Ginoo. Pakpakan atong tanan nga niya din ni karon. Og pasalamatan nato ato bisita si Elder Ismail Bayinting nga pa-picture mi karon. Og sa tong madrisad kauban namo gikan pa nig Italy in town si sister sa tungang sister kalimot ko kung sister son. Sa tingan mo ter. Kalimot ko siyangan. Chuna. Sister Chuna no? Chuna sis? Ha sakto? Oh, Sister Chuna. Tugas mo si pangpakpak si Sister Chuna. Yung uban nanto karon. Gikan pa siya Italia. Sa ito nga ni mo, Chuna? Sister Chona. Oh. So, gikan siya sa Italy. Nakita mi dito. Unya, kaninyong tanan nga niya din ni karon, ang ato mga CFD sad, Brother Kaloy, o ato mga CFD officials, atong gaan sila sa masipang pakpak. Unya, kaninyong tanan, daghan kaig salamat.